Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Noel Ocampo Reyes, spokesperson ng Department of Agriculture, at the same time, Assistant Secretary for Strategic Communications. Ito na po ang ating 72nd virtual presser ng IATF Task Group on Food Security na pinamumunuan ng Department of Agriculture under the leadership of Secretary William Manong Willie Dar. Ito pong task group ay binubuo ng 20 agencies, government agencies, kasama po siyempre ang Department of Agriculture. At sa laki po ng poder ay hinati-hati po ito sa 8 sub-task groups. Ito po ang food resiliency, energy, food value chain and logistics, water, agribusiness, food procurement and distribution, at dalawang bago po ay economic intelligence, bunsod nitong mga presyong tumataas ng mga bilihin, at strategic communications. Ito po, parte po ito ng strategic communications efforts. So, yan po. Ngayong hapon, tatalakayin po natin muli ang estado ng hog and poultry industry dito sa ating bansa na talagang tuloy-tuloy po ang paghamon dahil po sa iba't ibang malalaking crisis. No? Una na dyan, yung African swine fever. At bibigyan daan natin mamaya yan. At ito po, kasama natin ngayon ang walang iba kundi ang Undersecretary for Livestock, walang iba si Dr. William Medrano. Doc, Yusek? Ay, magandang hapon, Apo Asek Noel at sa lahat ng nanonood. Okay. Sige po. So, the last time you were here, we discussed yung Babay Initiative. Ito po, Babay, Bantay ASF sa Barangay. Kamusta na po kaya? Ito, na-roll out na ba ito? Kindly update our viewers. Ay, tama pa yan, Asek Noel. Itong Bantay ASF sa Barangay ay nahanapan na natin ng pundo galing iba't ibang sources at ready na po tayo sa mga guidelines para ipatupad na natin, i-implement na natin nationwide. Ito po yung pinaigting nating ASF Control and Prevention Program. Ito yung plataforma na natin. At ang layunin po natin dito is mapaigting natin yung tulong galing sa lahat ng local government units sa provincial at saka municipal level. At sana itong Bantay ASF program po natin ay aakuhin ng ating LGUs para sila po ang tawag natin sa kanila ay first responder. Kasi ang labanan po dito sa ASF na ito ay nasa baba, nasa ground level, nasa mga barangay. So napakaganda po itong programa natin dahil ito yung program na yan, ina-address natin lahat yung challenges. Kung bakit kumakalat pa ang ASF sa ating bansa, meron na po tayong mga iba't ibang components to address. Okay, itong Kaya, bakit po talaga, ito yung dapat nating pagtuunan, no? Yes. Mga kaibigan, kasi po, patuloy pa rin po yung ibang nagbebenta ng may sakit na nga, may tama, ano ha? Ayan, number 1. Number 2, yung ito, tainted pork sa processing online. Number 3, yung pagpapakain ng kaning baboy, galing sa restaurant, di ba, Yusek? Yes. At syempre, kailangan natin kunin yung commitment ng ating mga local government units. Kasi sila mismo dyan ang magpapatupad. At ito po, ay ating food processing plants ay dapat regulatory ba yan? Ang tinatawag natin. Yes, yes. Oo. Yan, dito po sa ating Bantay ASF sa barangay, paigtingin po natin yung tinatawag nating surveillance, disease surveillance, at saka disease reporting. Kailangan po mas mabilis ngayon ang reporting na galing doon sa outbreak para mas mabilis din ang responde ng ating mga LGUs at saka mga DA regional field offices. Opo. So, yan po mga kaibigan, limang punto, priority ng gagawin sa Bantay ASF sa barangay, Babay ASF. Yan po. This is surveillance and monitoring, elevated ASF awareness,
and po, yung no to swill feeding, movement management, yan po, strict implementation. Ito po yung zoning at quarantine, dyan talaga ha. At talagang engagement ng LGUs. Para sila mismo yan. Yan ang pinaka-importante na parte ng Bantay ASF. Okay. Yung tawag natin, strengthening and institutionalization ng LGU engagement. Sana they own ownership dito sa programa at kailangan din po magbigay din sila po ng dagdag na tao at saka mga counterpart funding. At on the part of the DA, tayo po ay magbibigay din ng suporta. Po. Saka yung panlima po nun, yun, siyempre, collaboration with the private sector, yun po, kagaya ng Unibet at San Miguel. At siyempre, yung SUCs natin, Academe, na kung saan na-develop yung, yung rapid test kit, USEC, di ba, sa Central Luzon State University. And we got the commitment of our friends from UP Los Baños. Kumusta na po itong rapid test kit, USEC? Magandang talakayin natin yan, ASEC. Dahil tayo po ay maswerte at dito sa ating bansa, meron na tayong na-develop na rapid test kit ng isang Filipino scientist na nasa Central Luzon State University, si Dr. Cla Domingo. At ito po ay mas versatile, mas madaling mag-test doon sa mga piggery, no? Ang tawag doon is kahit environmental swabbing lang, kahit saliva lang, matetest na niya kung positive o yung baboy. Okay. Yung ibang test kit ay medyo mahirap, matagal kasi dugo po ang ginagamit. Ang tawag po natin dito is Nano Gold Biosensor Test Kit na na-develop po ng Central Luzon State University. At ito ngayon ay binibigyan na natin ng sapat na pondo para mapadami. They will be manufacturing, producing this test kit for use nationwide. Ikakalat na po natin ito para mas mabilis yung testing. Gagamitin po dito sa disease surveillance at the ground level sa mga barangay. Okay. So, ibig sabihin ay maganda po yun, development natin. At may balita din daw po, may ASF vaccine na raw na sinusubukan ngayon sa Vietnam at UK. May mga na-receive po tayong news na sa Vietnam ay merong vaccine, ASF vaccine. At sa UK, Pirbright, meron na din po na-develop. So sa ngayon, nakikipag-ugnayan po natin tayo sa mga authorities sa Vietnam. At napag-alaman po natin na ito pala, yung vaccine ay na-develop ng USDA at licensing lang yung nangyari sa Vietnam at sila na ngayon ay ang nagtetest trial na ito. Opo. So after the trial, they can already manufacture. Yun din ang gagawin po natin. Mag-request din tayo sa USDA, mag-request tayo sa UK para yung vaccine ay magbabayad lang naman tayo ng certain fees. Ang tawag diyan is licensing fee. So that pagdating dito, ang ating mga scientists, sila na ngayon ang magkakandak ng field trial, and then after that, pag alam natin na safe at saka effective, we can already manufacture it using our own facility. Okay. So, i-stress lang natin ito, yung elimination ng ASF dito sa bansa. Ito po ang partnership na hinihingi natin sa kanila. Again, the SUCs, ang Prevention Control, DILG and LGU commitments, yan po. Kaya ng bantay ASF sa barangay, yan po. At syempre, huling-huli, yung repopulation. So, kumusta naman po yung repopulation natin, Yusef? Kasabay po dito sa
Bantay ASF sa barangay, itong programa natin sa repopulation. Iba't ibang programa ito. Una, meron tayong tinatawag na calibrated repopulation doon sa mga tinamaan ng ASF. Okay, sila mauuna. Okay, sila ang ito ay titignan natin yung mga lugar, yung mga piggeries na mga backyard racers na tinamaan, at kung malaman na natin na talagang safe, free na siya, pwede tayong maglagay ng sentinel animal, sentinel pig. And then after mga 40 days, kung hindi na siya magkasakit sa ASF, yun, doon na tayo maglalagay ng mas marami. At meron na tayong repopulation protocol. Yung mga malalaking commercial farms naman po, meron tayong mga available loan or credit facility Tama-tama po yan. na Available pwedeng for them. available. Ang Land Bank po ay nag-commit sila na merong 15 billion. Opo. At saka ang Kahapon ACPC, lang yan, kahapon. kahapon, ang ACPC po ay mayroon ding 500 million. So ito lahat ay available na yung interesado na mga private sector, private farms, na mga commercial farms ay pwede silang mag-avail dito para makabalik. So, At mapadami natin yung supply ng pork sa palengke. opo. So again, ladies and gentlemen, inaasikaso na po ni grupo ni Yusek Medrano and Land Bank at ng ACPC yung guidelines niya para mabilis ma-roll out yung 15 billion for big commercial racers. Sa ACPC naman, initially they're allotting 500 million to address the needs of backyard racers, meaning 20 piglets and below, pig heads. And then yung ating semi-commercial na 21 to 50. Yung beyond that, yung commercial, doon po sa Land Bank sila pupunta. 2% ata, malamang ha, I don't know, pero yun po atang doon papunta, sabi, and 1% sa semi-commercial, and 0 doon sa backyard racers na. So, i-ano nyo po yun, Yusek, no ha? Yes, Yusek, bigyan daan natin yung mga katanungan ng ating mga media at kindly answer them. We'd like to thank those who sent their respective questions. John Enriquez of DCAS, Glenn Wego of DCWB, Maureen Simeon of Philippine Star, Annabel Surara of DCEC, Reven Ochabi of Business World, and Isa Tan of Asia Agribiz. Tanong ni John Enriquez, Yusek, when will the vaccine against ASF be available? Medyo magtagal pa to ng konti kasi even we will get the license from USDA, ito ay isasubject pa natin ng preliminary trial at ito ay napakadelikado po. We have organized already a technical working committee to look into this kasi alam pa natin na kung hindi tayo careful ay maaring imbes na mapaganda yung ating sitwasyon lalala. So once na magbayad po tayo ng licensing fee sa USDA, sana mabilis na makuha natin yung material, yung vaccine, and then we can test kaagad. After that, then we can already manufacture the vaccine. We hope na we can do that this year. Okay. Soonest, no ha? Soonest. Okay. Si Glenn Wego po ng DCWB, sabi daw po ni Nick Briones doon sa party list, pag itinuloy daw po natin yung price ceiling sa baboy na 270 sa Kasim, 300 sa liempo, at 160 sa manok, sa broil, ay magkakaubusan daw po ng supply sa Metro Manila. Ano po masasabi natin dito, Yusek? Hindi naman po siguro dahil yung presyo na yan ay nagbase tayo sa maraming datos. Pinag-aralan natin mabuti na ito ay alam natin yung tama. Yan yung dating kalakaran, di ba? Yes, kasi
ito ay tamang presyo para makatulong tayo sa ating consuming Sure, public. yes. And at the same time, malaki pa rin Ang kita. ang kita ng ating producers and even the traders. Apo. Parang nalilitan pa si Nick Briones sa kitang sa 400. Anyway, gusto pa ho nila. But anyway, tanong naman ni Maureen Simeon ng Philippine Star, update po the CRTM meeting tungkol sa tariff na pinapropose natin, reduction of tariff. Yusek, any comment? Well, I'm sorry, hindi ako nakapag-attend doon sa meeting na yun. But Okay. siyempre, naririnig natin, meron tayong plano na nagre-request tayo na sana mapapaba yung ating tariff. Both in quota at saka out quota ng MAV, minimum access volume. Para maengganyo yung ating mga traders, importers na aangkat para ma-augment yung ating local supply. Kasi alam naman natin, kulang na kulang po yung ating production ngayon dahil sa malaki na yung nawawala sa population natin. At kailangan natin ng habang pinapaganda natin ang production, okay? Gusto natin suportahan ng local production. Hindi natin maiwasan na dapat mag-import tayo para ma-augment yung kakulangan natin ng supply. So, yan po ang ginagawa natin para ma-stabilize natin yung supply at saka bababa yung presyo. Okay. Tanong naman po ni Annabel Surara, kumusta po ang swine industry natin ngayon na patuloy pa rin sa pandemya? Yung update po natin kung ilan na yung nakal na sa ASF, Well, yung bayad po natin sa bawat namatayan. Okay? Oo. Ang basehan po natin ay yung official data natin from the Philippine Statistics Authority. Ang nawawala hong baboy ay nasa 15%. Okay, nasa 15% pa lang. At Of what? of the 12.7 million. That was the inventory That was January 2020. Okay? Yes, yes. So, Yan po. ngayon, itong ASF ay Ito nga, siyempre sa kumakalat pa at nasa 12 regions nasa... pero paunti na yan, di ba po, ang incidence? Yes, yan ang magandang balita kasi kung makita po niyo yung graph sa baba, bumababa na yung number ng tinatamaan. Okay po, dito po, sa rightmost. Nung December ay nasa 341, ngayong January ay nasa 200 plus lang. Okay, So, reported incidents. Yes, yes. As of January. So, maganda hong balita ito. Okay. At mabalik ko doon sa USEC, no, permit me, yun po sa minimum access volume, yung importation po, for this year, 2021, based on our commitments, ay 54,000 metric tons. Yun po ang in quota with a tariff of 30%. Opo, Yes, pwede yes. po mag-import yan, 54 million. Umpisa na po next week, no po? Opo. And beyond that figure, ang tawag nila doon, out quota ng MAV is 54,000 mahigit. At ang tariff naman po ay 40%. That's correct. With that mechanism, okay pa rin po. Pag mag-import, pasok pa rin po sa 270 to 300 peso level. Oh, pasok na pasok. Okay. Pasok po yun. So, hindi po wala hong base na sinasabi na mawawalan ng ano. Hindi po. Na yun po ay kailangan maibenta kagad dahil frozen po ang karamihan, di po ba? That's correct, Asek Noel. Yes. So, yung pong sa TRM naman, si TRM, Cabinet Level on Tariff-Related Matters, yan po ay tinanggap na ng kabinete at ang Tariff Commission na po ang magkakandak at ng Mga consultations with concerned stakeholders. Yan po. hearings, consultations. Yun po ang proseso. So, nandun na po. Ang Tariff Commission na po ang bahala doon. Okay, ang tanong pa rin po ni Annabel, nakakatuwa po, bumaba na ang presyo ng ilang gulay sa palengke sa presyo po ng kareng baboy naman. May pagbababa tayo? Kailan natin makikita, Yusek, ang pagbaba naman ng presyo ng baboy? Yeah, we hope na
yung allocation under the MAB, yung 54,000 metric tons ay darating sa maagang panahon. So talagang dapat kausapin natin yung mga nabigyan na ng allocation within that 54,000 metric tons na dapat paratingin na ngayon at talagang kailangan natin. Okay. Sige. So, wag pong mga gambay hog racers na bababa ang presyo. Hindi po, within 270 and 300, we're looking at that price range. Okay. Tanong naman ni Revin Ochabe Business World, update po dun sa zero tariff. Yes, sabi nga natin, nasa proseso na po ng tariff commission yon. Ang latest sa ASF, nabanggit na ni Yusek, ang efforts ng DE to bring down the retail prices of pork, yan po. Unang-una, syempre, ang sabi nga ni Yusek ay ito po, huling-huli importation, we have to increase production, the population. But ang usual po, di ba, 4 to 6 months, Yusek, ang gestation to mga 4 months. To grow the pig to about 80 to 100 kilos. Di po Yes, ba? that's correct. Okay. Mga 4 months, pwede na tayong Tapos ang production cost po to do that, yun syempre yung cost ng biik, yung feeds, biologics, ay on a per head basis, sabi nila nasa 105 hanggang 150. Depende sa location, di po ba? Yes, Yan po ang nakuha naming datos na dapat naman, paglabas sa farm gate, nasa 200, no? Di po ba? 180 to 200, okay na eh. Yeah, okay na. 100 tapos 200. So yung 100 na Markup. markup, okay na yun. malaki na yun. Okay, nakikita natin no, ang margin ngayon 200 eh. Sobra naman, doblado. Yung doble nga. Okay. So, in fact, yung taga Batangas, marami nagsabi na 80 pesos to 100 na markup from the farm gate to retail, maayos na. Maganda na. Okay. Maganda na. So, pero marami po tayong mga kasama na gusto pa hanggang 400. Di naman. Kawawa naman yung consumers. Okay? Yung EO po sa price ceiling, nasa Malacanang na po. We're awaiting the action, hopefully favorable action of the President. At tanong naman ni Isa Tan ng Asia Agribiz, anong response po ang LGU to ng Bantay ASF? Anong pagkakaiba nito ngayon kaysa nung nakaraang taon? Anong merong kaibahan ng Bantay ASF sa barangay ngayon? Itong Bantay ASF sa barangay, talagang hinanapan na natin ng pundo para makatulong na tayo sa baba sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga test kit po at saka yung mga disinfection materials. Kailangan tayo mag-hire din ng maraming tao para mag-conduct sila ng disease surveillance. At dito sa Bantay ASF, doon sa mga initial presentation po natin, mga consultation natin with the League of Provinces, talagang they're willing to adopt this as their own. Meron na silang commitment na susuportahan nila ito. But still, sa municipal level, kailangan kausapin natin mabuti ang ating mga partner mayors. Okay. Sabi po ni Isa Tan, marami po nagko-comment na gaano natin papabilis itong repopulation program? When do we start? Actually, meron na tayong initial step. Meron na tayong na-establish na ang tawag po natin dyan ay swine multiplier and breeder farms. Kung saan manggagaling yung piglets? Ano ba yan? Na dito manggagaling yung mga piglets na ibibigay din natin sa mga backyard raisers na tinamaan. At okay. ito po ay nasa mga state universities, Okay. local government units, and some farmer cooperatives. So we're awaiting yung panganganak muna, the piglets themselves. Yes po. But even before that, dito sa QRF funds na meron tayo available na, pwede naman tayo bibili na ng mga piglets. At okay. pwede nang ibigay sa mga... Identified na po ba yung areas, Yusek? Opo, na-identify na natin. At magsasabit na ang ating mga regional field offices ng kanilang
kanilang recommendation. Sila po kasi ang mamimili doon sa baba. Opo. Tanong po ni Maki Pulido ng GMA7, may balita po, may strains po ng ASF daw sa China na nakita. Can you comment on that? Meron ba tayo dito o what? O, paano natin? How will we... Hindi po ako masyadong familiar doon. So, Okay. I'm very sorry. Okay. Pag-usapan pa namin kung... Yun po kasi ang balita at nag-comment na rin po yung aming Bureau of Animal Industry Director, si Ronnie Domingo, na kung meron man hindi makakarating dito dahil mahigpit po ang ating port of entry, hindi po ba? Bawal po ang mga meat, of course, fresh meat, processed meat, canned meat. Ang China po ay kasama sa na temporary ban, ano? So, Hindi papasok. Hindi tayo magparating ng karne ng baboy from China. Okay. At maraming other countries na meron tayong temporary ban. Lahat yung may tama sa ASF, may tama sa anong tawag to? Bird flu. Lahat yun ay meron tayong nag-impose tayo ng temporary ban. Okay. Sa mga countries na yan po. At meanwhile po, nagtatanong kumusta na po yung ayuda natin sa mga tinamaan ng ASF? Nabayaran na ba sila lahat? Yusek, kindly update us on that. Ito po, 5,000 per head, ano ha? Basta documented, lahat. That's correct, Asek Noel. Itong indemnification po ay mula nung nag-umpisa ng ASF hanggang ngayon halos 700 million, ha? halos 1.3 billion na po Ito ang naibayad natin. From QRF, 700 million. Tapos Tapos doon may sa susunod, contingent fund ni President ay umabot din ng 647 million. So, suma total, 1.3 billion. One more, 1.3 billion. Yun, nabayaran na po. Okay. At konti So, na lang. Pero the process na yan, mababayaran lahat yan. Yan po ang Mababayaran ayuda. po lahat yan. At marami pang dumadating na mga requests from the regions kasi meron ding Ikaw, paunti-unti. may paunti-unti. At yan ay meron naman tayong nakatalaga na QRF funds Okay. para So, mabayaran po natin lahat. okay. Again, Yusek Willie, maraming salamat ha. Uli, parting words, Yusek. Well, kagaya ng nasabi natin kanina, lahat ng kailangan gawin para maibalik natin yung ating vibrant na swine industry ay ginagawa po natin dito sa Department of Agriculture through the Bureau of Animal Industry na sana po makabalik itong industriya natin ng pag-alaga ng baboy. At sana po nananawagan kami sa ating mga partner local government units, especially sa municipal level, na susuportahan po nila itong Bantay ASF sa barangay. Aakuhin nila na kanilang programa po ito. At dito ang national government ay talagang susuporta. Okay. Maraming salamat po on behalf of the Secretary William Dar and IATF Task Group on Food Security. Maraming salamat, Dr. William Medrano, yung Undersecretary for Livestock. ng Department of Maraming salamat din, Asek Noel. Okay. Sa aming pagtatapos, sinisiguro ng DA, Department of Agriculture, na katuwang at iba't ibang partner agencies na sapat ang pagkain para sa lahat. Sa aming pong mga initiatives na ito, at magpapasalamat po kami. Magkaisa po tayo at sa buong pamilya ng Department of Agriculture, Regional Field Offices, Bureaus of Such Agencies, ay para sama-sama po, one DA po kami tungo sa isang food secure and resilient Philippines with prosperous farmers and fishers. At muli, nagpapasalamat kami sa Radyo TV Malacanang, PTB4, PCOO, Radyo Pilipinas, at higit sa lahat sa kanilang bossing at ating bossing, si Secretary Martin Mart Andanar. Salamat po sa pagkakataong binibigay niyo sa amin dito sa DA at sa Task Group on Food Security for this twice-a-week presser po, Martes at Huwebes, 2:30 at 3 o'clock dito po sa PTB4 at sa buong Radio TV Malacanang at
DA Facebook page. So, for additional information, please visit our website, da.gov.ph, like our official Facebook page, Department of Agriculture, Philippines. Muli, mula galing po dito sa Department of Agriculture, Kagawaran ng Pagsasaka. Ako po si Noel Ocampo Reyes, ang nagsasabing magandang hapon po sa ating lahat.